Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. My name is Bel Miranda. Kumusta po kayo? Kumusta ang mga pinagpala ng Diyos? Kumusta ang mga araw-araw sinasamahan at ginaguide ng ating Panginoon? So we praise God. Every day is a blessing, and don't forget that every breath is a blessing. So okay, for this episode, I am excited again to share another testimony with you. Pero ang title po nito ay Liwanag sa Dilim. Okay, reality. Marami pong tao ngayon ang nai-stress, marami ang nadidepress, marami ang nagkakaroon ng anxiety, marami ang feeling hopeless, at marami ang feeling lumalakad sa dilim. And don't worry, there was a time also in my life that I felt like that, na parang lumalakad ba ako, Lord, sa kadiliman? Lord, parang wala akong makita, parang ang dilim-dilim. Pero, you know what? In a world full of discrimination, full of sometimes discouragement, and sometimes puno ng parang nakakapanghina na balita, choose to become a light in the darkness. And reality, hindi tayo nabuhay sa mundong ito para manapak ng tao, para manloko ng tao, para mag-discriminate, para mag-discourage, or para maglikha ng trouble. Hindi tayo linikha ng Diyos para maging mapanlait, para maging mapanghusga, o para manghamak ng tao. God did not create us just to become like that. In John chapter 13 verse 34 to 35, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples, if you love one another. A new command na binigay ni Jesus sa atin, to love one another as He has loved us. We cannot say na mahal natin ang kapwa natin if sa puso natin puro naman pangahamak ang ginagawa natin. If wala tayong malasakit sa ating kapwa, it's easy to say that I love you. It's easy to say that I care for you. Pero iba pala yung you just express it, pero iba pala that you are demonstrating it. You know what? Let me share my testimony with you. Naalala ko lang po ito. Napakahalaga pala no ng support system. Napakahalaga pala talaga na nagkakaroon tayo somehow ng care para sa ibang tao. Alam niyo po na a simple, listen, one light can give life. One light can restore life. One life can help so many souls. Isang liwanag lang ang kailangan. And that light is Jesus, na nagsashine within us. Na ang dami na palang tao, ang dami na palang kaluluwa na pwedeng matulungan. Ang dami na palang hopeless na sa sitwasyon nila, because tayo ay nagsilbing liwanag, pwede rin palang, alam mo yun, na parang feeling nila wala ng pag-asa, but because tayo ay nagiging light sa kadiliman, even small light, nagbibigay ng liwanag, ng kulay sa buhay ng ibang tao. There was a time po, akala ko wala lang yung ginawa ko po. Anyway, I praise God and I glorify the Lord Jesus Christ whenever I testify. This is for the glory of God, not because of what I did, because of what God did to me, and of course because of His goodness and His faithfulness in my life. Pero napakalaga pala, lalo na pag nararanasan natin ang kabutihan ng Diyos, i-share din natin sa iba. Wag puro sa atin lang. Wag puro kabig ng kabig lang. Wag puro ako ng ako lang. I remember po, anyway, punta po tayo sa testimony. Naalala ko po, more than 10 years ago, mahigit 10 years na, nung graduate po ako nung college, my plan was to come dito sa Manila. Dito na ako magtatrabaho and alis na ako sa province namin. But I have a friend na nung time na yon ay
maaga siya na buntis, maaga siya nakapangasawa, and she was living together sa asawa niya, and of course doon sa in-laws niya. And ang isa sa lagi niya sa akin sinasabi nung time na yon, graduating na po ako noon ng college. Lagi siya sa akin lumalabas sa akin, nag-share siya sa akin ng problem about sa how siya dinidiscriminate ng kanyang in-laws, papaano ang nararanasan niya, papaano ang panlalait na mga naririnig niya. So, every time na nag-share siya noon, paulit-ulit sa akin, nag-stop siya ng pag-aaral po because nga maaga siyang nabuntis. So, hindi niya tinuloy-tuloy yung kanyang pag-aaral sa college, first year college. And nag-focus siya, nagtrabaho na lang siya, and nag-alaga siya ng kanyang anak ay pag-uwi galing sa trabaho, and wala pa siya nun plan na supposed to be na magtapos, parang okay na magtrabaho na lang, hindi na magtapos ng pag-aaral. Pero while hearing her kwento, and of course the pain na feel ko nung time na yon, I think I was 20, 21 nung time na yon, and of course the same age ko naman yung friend ko. Every time na magkukwento siya, parang nasasaktan din ako for my friend, and she was sharing with me about the discrimination, about the pain, about puro sama ng loob, and nakita ko yung root why even ng mga panglalait. Sabi ko sa kanya, I remember hanggang sa nag-a-alarm yun sa akin, at naalala ko, sabi ko, bago ako 1 day or 2 days ata before, I was preparing my things, everything na kailangan ko, documents, ang mga damit ko, naalala ko noon bumili pa ako ng ukay-ukay na damit, mga kailangan ko papunta dito sa Manila kasi nga dito na ako magtatrabaho, and that was my plan before. And I was so busy preparing everything for myself in preparation sa pagpunta ko dito sa Manila. But, you know what? Naalala ko po nung time na yun, halos tapos na po yung enrollment sa college. Tapos na, graduate naman na ako, and pagkatapos, patapos na rin, tapos na sa madaling salita ang enrollment sa college kung saan ako graduate po. Ngayon, yung friend ko, bigla akong sinabihan sa kanya, you know what? Why not mag-enroll ka na lang ulit, mag-aral ka na lang ulit, kung ganyan lang din naman ang naririnig mo sa in-laws mo, kung ganyan na paulit-ulit ka nasasaktan, kung ganyan grabe ang discrimination, kung ganyan grabe kalaitin, why not? I think mas maganda magtapos ka na lang ng pag-aaral, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya sa akin, I remember, paano ako magtatapos ng pag-aaral? Sino magpapaaral sa akin? Sabi ko sa kanya, mag-enroll ka lang. Sabi niya, hindi ko ma-imagine kung paano ako parang magsisimula ulit mag-aral, may anak na ako. Sabi ko, it's okay, mag-enroll ka lang. So, nung time na yun, hindi rin namin alam paano nga ba talaga, kasi kailangan niya rin i-finance, of course, i-support. Ang asawa niya tsaka siya pareho nag-work, yung anak nila, so kailangan niya i-support. So, she was thinking kung paano yun mangyayari. You know what? Despite po, naalala ko, despite that I was so busy, ang ginawa ko noon, kasi may motor po ako noon sa province namin, pinag-drive ko lang siya, paalis na po ako, alas 5 ng hapon, paalis ako, paluwas na ako ng Manila. Sabi ko, sige, samahan kita sa school na kung saan ako graduate, sinamahan ko po siya. Pagdating po doon, pinag-drive ko siya, sige lang, para sabi ko, oh, this could be, akala ko po simple thing lang ang ginawa ko. Listen carefully. Sinamahan ko lang siya doon, kinausap namin ang head ng school, ang sabi sa amin ay, close na, hindi na makakapag-enroll, and of course, ang ginawa ko naman ay, so sinamahan ko po siya doon at sabi wala nang slot, close na po yun, and of course ay sabi namin, kinausap po namin yung head ng school na yun, baka pwede mabigyan ng chance, baka pwede mag-enroll pa, baka kaya pa maihabol siya. Pero glory to God, kasi binigyan naman kami ng direction, binigyan kami ng instruction, why not enroll, mag-apply ka or mag-exam ka doon sa other campus. Sa madaling salita, okay, sige, ginaid kami. So nag-enroll po yun yung friend ko na yun. Pero okay, what's my point? I was so busy about din sa preparation ko for myself, pero I tried to find time para masamahan yung friend ko po. Sa madaling salita po, as a very short time that I spent with my friend,
nakapag-enroll po siya, nag-aral po siya, pero ako, pumunta na po ako dito sa Manila. Bumalik po ako ng Sorsogon after 2 years, hindi kami nagkita ng friend ko. After, bumalik po ulit ako dito sa Manila, nagbalik-balik siguro ako sa Sorsogon after 5 months, 6 months, pero hindi kami nagkikita ng friend ko at wala po akong balita sa friend ko. Lumipas po ang 5 years I think, bumalik po ako sa Sorsogon. I think nag-resign na ako sa work. At isang araw, yung friend ko na sinamahan ko doon sa school, nagkasalubong po kami sa public market. And yung years na lumipas na yon, what I did before doon with my friend, halos nakalimutan ko na po. Pero nung nakasalubong ko po siya sa public market, bigla kami nagkagulatan and I was so happy. She was also so happy. And of course, we hug each other and kumustahan. And you know what? I was shocked. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, Mare, kumusta ka na? So, okay, kwentuhan. Alam mo, sabi niya sa akin, Mare, graduate na ako ng college this year lang. Sabi ko, I was shocked. Sabi ko, really? Sabi niya, oo, Mare. And she reminded me, naalala mo, Mare, yung nagkukwentuhan tayo, yung pinuntahan mo, yung sinamahan mo ako doon sa school. And ako naman, parang sa akin, wala lang yon at nakalimutan ko na yon. Pero, I just realized na ang simple lang pala, na sinamahan ko lang yung taong yun, in-encourage ko lang pala na mag-aral, pero in 5 years or 5 years, 4 years, ganun. Pero wala, nagtuloy-tuloy pala, nakapagtapos ng pag-aaral. Na, kailangan lang pala mag-step. Sometimes, may mga tao na may mga potential, may mga tao na may mga pangarap sa buhay, may mga tao na may mga gift na binigay ng Diyos, but because there was no person na nagpupush, walang nag-i-encourage, and sometimes, kailangan lang pala ng tao din na magpupush sa kanila, do it. Kasi feeling parang wala lang magagawa, parang ito lang. Pero alam niyo po, doon ko na-realize na iniisip natin simple thing lang naman. Iniisip natin, okay lang naman, simple lang yan, time lang naman. Pero ang time pala na pag-spend natin sa tao, ang time pala na tinutulong natin sa tao can change life, can change the future, can create a brighter future, a preparation para sa magandang kinabukasan niya. If we spend time. So to my brothers and sisters in Christ who are watching this, we may be working, busy sa ministry natin, busy sa ating trabaho, to earn money, busy sa ating business, para kumita ng pera, busy sa atin na para sa ating mga mahal sa buhay. But hey, hindi tayo linikha ng Diyos para sa sarili lang natin, para sa ating pamilya lang. Hindi sinabi ni Jesus na love yourself, love only your family. No, love one another as I have loved you. Encourage one another. Help one another. By loving one another, sabi ni Lord, all men will know that you are my disciples. Choose to become a light. Sa madilim na paligid, sa madilim na sitwasyon ng ating kapwa, piliin natin maging liwanag. And also, before I end this, by the way, if you do not know how to encourage others, pwede po ba, wag na lang tayo mang-discourage. One light can make a life. One light can give hope. One light can restore. Thank you and God bless.